Magandang araw sa lahat. Bigyang tuon natin ngayon ang paksa hinggil sa kayarian ng salita. Ano-ano nga ba ang mga kayarian ng salita? Paano nga ba natin matutukoy na ang isang salita ay nasa ganitong kayarian? Ipapakilala ko kayo ngayon sa 4 na kayarian ng salita, kaya marapat lamang na pakinggan ninyong maigi at kilalanin ninyo ng maigi ang bawat isa nito. Unahin natin sa pinakasimple. Ito ay ang payak. Pag sinabi natin kayarian ng salita na nasaan yung payak, ito yung mga salitang binubuo ng salitang ugat lamang, wala pang panlapi, walang katambal at hindi inuulit. Kumbaga, plainly, ang salita ay salitang ugat. Okay? So, rito ang mga halimbawa, aral, simba, ayos, prito, at iba pang mga salitang ugat lamang na salita. Okay? Kapag ito yung pinaka-simple, ito yung pinaka-payak. Kaya siya tinawag na payak na anyo ng kayarian ng salita. Okay? So, yan yung una, payak. Ikalawa naman ay ang may lapi. Sa may lapi naman, ito yung mga salita na kung saan binubuo ng salitang ugat at dinudugtungan or dinaragdagan ng panlapi. At sa pagdaragdag ng panlapi, may mga ayos tayo or may mga posisyon siya kung saan siya inilalagay. At may tinatawag din tayo or may tawag din tayo sa mga panlapi na iyon. Kung halimbawa, nasa unahan, nasa gitna, nasa hulihan, yung nasabing panlapi, may kanya-kanyang tawag rin yan. Unahing kilalanin natin kapag ang panlapi ay iniuugnay or idinaragdag sa unahan. Ito yung unlapi. Again, pag sinabi natin unlapi, ito'y kinakabit sa unahan ng salitang ugat. Okay? Ang mga panlapi na siyang idinaragdag sa salitang ugat ay nakakabit or makikita natin sa unahang bahagi ng salitang ugat. Kadalasan ng mga unlapi na siyang idinurugtong natin ay ito, yung yung ma, mag, mang, na, nag, nang, ka, pag, in, at pa. Ito yung karaniwan na siyang ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, yung Pakatandaan ninyo, class, sa pag-uugnay ng panlapi, dapat nating malagyan yan ng ganitong simbolo, yung dash, kumbaga, para matukoy natin na yan ay ikinakabit. Okay? Na ang panlapi iyan ay dapat ikabit sa salitang ugat or idugtong sa salitang ugat. Yung na unlapi, idudugtong natin siya sa ulan, naging umulan na ngayon ang resulta. Okay? Umulan, so makikita natin yung panlapi nasa unahang bahagi. Kaya tinatawag natin siya bilang unlapi. Isa pang halimbawa, nag plus laro na salitang ugat, ito yung salitang ugat na laro, naging naglaro. So, ito ngayon, yung mga salitang ito, yung naglaro at umulan, yan na ngayon ay makikilala natin bilang kayarian ng salita na may lapi na nasaan yung unlapi. Okay? So, yan yung una. Ikalawa naman is yung gitlapi. Gitlapi, ang panlapi naman rito ay kinakabit sa gitna ng salitang ugat. Makikita natin sa gitna ng salitang ugat. Kadalasan na siyang ginagamit natin na panlapi ay ang at in na nilalagay natin sa gitna ng salitang ugat. So makikita ninyo riyan yung dash, pawang nasa bawat gilid ng panlapi bilang palatandaan na ikinakabit siya sa gitnang bahagi. Okay? So halimbawa,
Kung mapapansin ninyo, yung salitang kinanta rito, ang salitang ugat niyan ay kanta. Tama? So, ang salitang ugat ay kanta. Yung K-A-N-T-A, kanta. Ngayon, dinugtungan or nilagyan natin ng panlapis, gitlapi. Nasa gitna yung panlapi. So, nilagyan natin ng in sa gitnang bahagi. Naging kinanta. So, eto na ngayon, ang kayarian ng salita nito ay may lapi na nasaan yung gitlapi. Tapos, yung T plus in, dinugtong, plus apos, which is yung tapos rito ang siyang salitang ugat. So, naging tinapos. Sa sumayaw naman, salitang ugat nito ay sayaw. Kung mapapansin, nasa gitna yung panlapi. Okay, yung and then maging sa tumanggi. Salitang ugat nito ay tanggi. And then nasa gitna, inilagay ang panlapi. Okay, so eto ngayon ay ang naging tumanggi na siya. Okay, so that's gitlapi. Napapabilang sa yung panlapi na napapabilang sa may lapi na kayarian. Ikatlo naman, na uri ng paglalapi ay hulapi. Hulapi naman, kinakabit siya sa hulihan ng salitang ugat. Kanina, unahan, gitna, and then hulihan. So, ito yung hulapi. Kadalasan, or karaniwang ginagamit na panlapi ay yung in, hin, an, at han. So, again, mapapansin ninyo yung dash riyan na bahagi sapagkat ininudugtong siya sa hulihang bahagi. Halimbawa, mithi plus in, naging mithiin. So, nasa hulihang bahagi yung hulapi, yung panlaping ginamit. Okay? Tapos, yung salitang ugat ng huli, tapos dinugtungan ng hin sa hulihan, naging hulihin. Tapos, yung tapak, yung salitang ugat, dinugtungan ng an, naging tapakan, ganda plus han, naging gandahan. So, etong mga salitang rito ay ang may lapi na ang ginamit na paglalapi ay hulapi kasi nakakabit siya sa ulihang bahagi. Ikaapat naman ay ang kabilaan. Kabilaan, ikinakabit siya sa unahan at sa hulihan ng salitang ugat. So, ang pagkakakabit ngayon, kung mapapansin natin na nasa gitnang bahagi ang salitang ugat. Okay? So, kabaitan, yung ka rito at an ay siyang mga panlapi na idinudugtong natin sa salitang bait. Sunod naman, gaya rin ng salitang kabatiran, ito yung salitang ugat nito ay batid. Naging titik R ito dahil may tuntunin tayo sa wika na kung saan kapag sinusundan yung titik D ay nagiging titik R siya. Okay? I mean, kapag sinundan ng titik A o yung sinundan ng titik D ay ang vowel, nagiging kapag dinudugtungan natin siya ng panlapi, nagiging R siya para maging maayos yung kaniyang estruktura. Tulad lang rin yan ng paggamit ng din at raw, din, daw, at iba pa. Okay? So, kung mapapansin, kailan tayo gagamit ng rin, din, raw, at daw. So, gagamit ng din kapag yung naunang bahagi ay consonants. Tapos, rin at raw kapag vowels. So, yan yung nangyari dito. Ikatlo na halimbawa is yung nagsulatan. So, nagrito plus nasa hulihang bahagi yung an, nasa gitna yung salitang ugat na sulat, kaya kabilaan ang ginamit na paglalapi. Then, gaya din ng pinagkainan, yung kain ng siyang salitang ugat, pinagitnaan ng mga panlapi na ito na pinag at an. Okay? So, that's kabilaan.
Panglima, at ang huling uri or paglalapi sa may lapi na kayarian ay ang laguhan. Laguhan naman ikinakabit sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat ang panlapi. Okay? So mapapansin natin na sa lahat ng parte, unahan, gitna at sa hulihang bahagi ng salitang ugat, makakakita tayo ng panlapi. Okay? So halimbawa, yung salitang magdinuguan. So ang salitang ugat rito ay dugo. So nakikita, mapapansin natin may mag sa unahan or may panlapi sa unahan na mag. Tapos nakikita din natin sa gitnang bahagi yung panlapi na in, and then sa hulihang bahagi yung an. Tapos yung naging resulta, magdinuguan. Sunod, ipagsumigawan. So dito, ipagsumigawan, sigaw ang siyang salitang ugat. Mapapansin natin na sa unahan, nasa gitna at hulihan, makakita tayo ng panlapi. Tapos, gaya rin ng salitang pinagsumikapan. Ang salitang ugat rito ay sikap. Tapos, yung pinag, at an ang siyang kinakabit na panlapi sa unahan, gitna at hulihan. Kasunod, nagsinampalukan, sampalok ang siyang salitang ugat. Mapapansin rin na makakita tayo ng mga panlapi sa unahan, gitna at hulihan ng salitang ugat. Okay? So, yan ngayon ang siyang 5 paglalapi sa kayarian ng salita na may lapi. Okay? So, kasunod ay ang inuulit. Kayarian ng salita ito na kung saan ang kabuuan o bahagi ng salita ay inuulit. Yung salitang ugat mismo. It's either yung kabuuan o yung buong salita o di kaya bahagi lamang. May tinatawag din tayo riyan kung halimbawa buon na inuulit yung salitang ugat. Ano yung tawag natin riyan na pag-uulit? O di kaya bahagya lamang o bahagi lamang. So narito yung mga uri ng pag-uulit ng salita. Una ay ang inuulit na ganap. Sa inuulit na ganap, buong salita yung inulit. Okay? Kaya nagre-resulta siya na dalawang salitang ugat ang siyang makikita natin bilang salita. Makikita, mababasa natin. Halimbawa, sira-sira, gabi-gabi, araw-araw, isa-isa, iba-iba, at iba pa. Okay? Marami. Basta't masabi natin inulit na yung salitang ugat ng buo. So, yung salitang ugat dito na sira, inulit ng 2 beses. So, naging sira-sira. Okay? So, yan yung inuulit na ganap. Inuulit na partial naman kapag bahagi lamang ng salita ang inulit. So, bahagi lamang or parte lamang, lalong-lalo na yung unang pantig ng salitang ugat. Okay? Yung unang pantig kadalasan ang siyang nagiging referensya kung yung uulitin. So halimbawa, yung salitang ugat rito, kanta, inulit yung unang pantig na kakanta, tapos yung akyat, naging aakyat, yung dalawa, mapapansin natin, inulit yung unang pantig na dalawa. So yan yung mga uring na inuulit na partial. Hindi buo yung pagkakaulit. Tatalon, gaganda, bababa. So, baba ang salitang ugat rito, tapos inulit yung unang panting. So, yan ang inuulit na partial. Ikatlo naman, at ang panghuling inuulit na uri ay ang magkahalong ganap at partial. So, magkahalong ganap at partial, ang nangyayari rito, ganap na inulit ang salitang ugat. At sa unang bahagi, nilalagyan din o inuulit din ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, ilan-ilan, tatawa-tawa, tatalon-talon,
tutulog-tulog, ngingiti-ngiti, sasayaw-sayaw. So mapapansin ninyo, halimbawa ito yung tulog. Salitang ugat ay tulog and then inulit siya ng buo, kaya narito karugtong tulog. Tapos naging magkahalong ganap at partial siya sapagkat yung unang bahagi ng pag-uulit ng ganap ay ginamit rin or inulit rin ang unang pantig ng salitang ugat which is to. So naging tutulog. Gaya rin ng ibang mga halimbawa. So yan ay magkahalong ganap at partial na pag-uulit or inuulit na kayarian. Panghuli na kayarian ng salita ay ang tambalan. Tambalan naman, ito ay binubuo ng dalawang salitang pinagsasama para makabuo ng isang salita lamang. Okay? So, binubuo siya ng dalawang salitang pinagsasama para mabuo yung isang salita. At may mga uri din tayo ng tambalang kayarian ng salita. Una na rito ay ang tambalang di ganap. Tambalang di ganap kapag ang kahulugan ng salita na pinagtambal ay nanatili. Idinugtong mo yung dalawang salita, yung dalawang salitang ugat. Tapos, nung idinugtong mo para makabuo ka ng isang salita, nagkaroon na ngayon ng, ay masabi natin na parang hindi lamang nabago or hindi naman nabago yung kahulugan ng dalawang salita. So, yan ay ang tambalang di ganap. Lakbay aral. So, di ba, pareha pa rin na parang magkakaroon ng yung pag-aaral, kumbaga ay siyang magiging easy access na lang yung pag-aaral. So, yan yung ibig sabihin. Naglalakbay or pupuntas, dadayo sa lugar. Pero yan pa rin yung parang closely pa rin yung pagpapakahulugan. And then, yung bahay kubo, yung silid-aralan. So, masabi natin walang masyadong nabago sa kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal. Then, ikalawa is yung tambalang ganap. Tambalang ganap naman kung kanina ay yung hinalo, hindi masyadong nabago ang kahulugan ng dalawang salita na pinagtambal, dito ay nakabubuo kayo ngayon ng kahulugan, ng panibagong kahulugan ng salita nung idinugtong ninyo yung mga yung dalawang salita na pinagdugtong ninyo. So, halimbawa, yung bahag at hari, tapos dinugtong natin, hindi naman siya nangangahulugan na bahag ng hari, bagkos nangangahulugan siya sa English as rainbow. Diba? Parang nabago ang kahulugan. Hampas lupa, hindi naman pinapakahulugan niya na hahampasin yung lupa. Bagkos ay mahirap na tao, yung kahulugan. And then, yung kapitbahay, hindi naman pinapakahulugan niya na kumakapit yung bahay. Ibig sabihin is yung tao o yung neighbor mo. Diba? So that's tambalang ganap. Nakabuo ng panibagong kahulugan nung pinagtambal ang dalawang salita. Okay? So, yan ngayon. Ang dalawang uri ng tambalang, ng kayarian ng salita na napapabilang sa tambalan. Okay? I hope may nakuha kayo na kaalaman sa nasabing talakayan natin ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na talakayan.